At si Nadab at si Abiu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kanikanyang suuban, at sinidlan nila ng apoy at pinatunga ng kamangyan. At sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy, at sinupok sila, at namatay sila sa harap ng Panginoon. Nang magagayoy, sinabi ni Moises kay Aaron, "Ito ang sinalita ng Panginoon na sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin, at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako." At si Aaron ay hindi umimik. At tinawag ni Moises si Misael at si Elsapan na mga anak ni Uziel na amain ni Aaron, at sa kanila'y sinabi, "Magsilapit kayo, ilabas ninyo ang inyong mga kapatid sa kampamento mula sa harap ng santuaryo." Sa gayoy lumapit sila at kanilang binuhat sa kanilang mga kasuotan na inilabas sa kampamento, gaya ng sinabi ni Moises. At sinabi ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na kanyang mga anak, "Huwag ninyong ilugay ang buhok ng inyong ulo, o hapakin man ninyo ang inyong bihisan, upang huwag kayong mamatay, at nang siya'y huwag magalit laban sa buong kapisanan, kundi ang inyong mga kapatid, ang buong sangbahayan ni Israel, ay tumaghoy sa apoy na pinapag-alab ng Panginoon. At huwag kayong lalabas sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, baka kayo'y mamatay, sapagkat ang langis na pangpahid ng Panginoon ay nasa ulo ninyo." At kanilang ginawa ayon sa salita ni Moises. At sinalita ng Panginoon kay Aaron na sinasabi, "Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan, upang kayo'y huwag mamatay. Magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi, at upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan, at ang karumal-dumal at ang malinis, at upang inyong maituro sa mga anak ni Israel ang lahat ng palatuntunang sa kanila'y sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises." At sinalita ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na mga natitira niyang anak, "Kunin ninyo ang handog na harina na lumabi sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, at inyong kaning walang lebadura sa tabi ng dambana, sapagkat kabanal-banalan. At inyong kakanin sa dakong banal, sapagkat karampatang bahagi ninyo at karampatang bahagi ng inyong mga anak sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, sapagkat gayon iniyutos sa akin. At ang dibdib na inalog at ang hita na itinaas ay kakanin ninyo sa dakong malinis. Kakanin mo at ng iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, sapagkat yamang karampatang bahagi mo at karampatang bahagi ng iyong mga anak na ibinigay sa inyo sa mga hain ng mga anak ni Israel. Ang hita na itinaas at ang dibdib na inalog ay kanilang dadalhin na kalakip ng mga handog na pinaraan sa apoy, na mga taba upang alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon, at mapapasa iyo at sa iyong mga anak na kasama mo, na karampatang bahagi ninyo magpakailanman, gaya ng iniutos ng Panginoon. At hinanap ni Moises ng buong sikap ang kambing na handog dahil sa kasalanan, at narito, sinunog. At nagalit kay Eleazar at kay Itamar na mga anak ni Aaron na natira, na sinasabi, "Bakit hindi ninyo kinain ang handog dahil sa kasalanan sa dakong santuaryo, yamang kabanal-banalang bagay,
at sa inyo'y ibinigay upang dalhin ang kasamaan ng kapisanan na itubos sa kanila sa harap ng Panginoon. Narito, hindi ipinasok ang dugo niyaon sa loob ng santuario. Nararapat sana ninyong kanin sa santuario, gaya ng iniutos ko. At sinalita ni Aaron kay Moises, narito, kanilang inihandog ng araw na ito ang kanilang handog dahil sa kasalanan, at ang kanilang handog na susunugin sa harap ng Panginoon. At sa akin ay nangyari ang mga ganyang bagay, na gaya ng mga ito. At kung ako nga'y nakakain ng handog dahil sa kasalanan ngayon, kalulugdan ba kaya ako ng Panginoon? At nang marinig ni Moises, ay nakalugod sa kanyang paningin.